meron hong gustong gawin ng Pangulong Bongbong Marcos at utos niya ho ito sa Department of Health. Oo, medyo tough kasi nakasalalay ito sa budget wing eh. Madaling magpatupad pag meron kang budget. Pero yun nga ngayon nga lang eh, kinukulang tayo sa Universal Healthcare Law. Oo, may batas na ho yan. Yes. Dapat pinupunduhan ho yan. Pero hindi pa lahat eh. Kasi depende ho yan sa kung anong sakit ho ninyo. Yes. Tapos may mga case rate yan eh. Oo Kaya nga. doon lamang kung ang sakit nyo ay TB, kunyari, kahit basta may hanggang mga 10,000, pero hindi lahat ng gastusin nyo sa ospital mako-cover. Totoo yan. Ang gusto natin, zero balance. Yung talagang Nako. wala ka na. Paglabas mo, wala ka nang alala, hindi ka na magkakasakit ulit. Kasi wala kang isipin. Meron ng iba eh. Sorry, Asek ha. Meron iba eh. Paglabas ng ospital, pag nakita bill, maayos na siya. No? Maayos na. Pag nakita yung bill, inatake sa Na high puso, blood. patay. Di ba? Ay, paano ko babayaran to? Balik na lang ako. Lulubog sa utang ang pamilya eh. So, anong gagawin ho ng Department of Health para sa paraan para malibre na ho sa serbisyong medikal sa mga pampublikong ospital Para ang mga maisakatuparan. sana all, hindi Sana lang ho, all. mga ordinaryong manggagawa. Yes. Sige, nasa linya ho natin ngayon, spokesperson na maagang gumising para sa atin palagi. Salamat ng Department of Health, si Asek Albert Domingo. Asek, magandang umaga po. Double Weng sa Double B. Good morning, Asek. Radyo na TV pa. Good morning, Asek. Yes, good morning, Weng and Weng. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapuso na nakikinig at nanonood. Yes, sir. Ito tama, po ang tama yung mga tanong eh. kwento-kwento namin Oo, kanina, no? Masaya. Ganyan nangyayari. Actually, ang ganda talaga no, nung utos na yun ng Presidente. Ang tanong lang, Yeah. may isa sa katuparan po ba? At ano na naging hakbang ng DOH para po tungo sa pagpapatupad na yan? Tama yun, Weng. No? Dalawa kasi ang nasa isip ng isang pasyente pag universal healthcare ang pinag-uusapan tayo. Pag nasa ospital tayo, dalawa lang ang tanong eh. Una, gagaling ba ako? At ikalawa, magkano babayaran ko? Actually, Yes. nauuna nga yung ikalawang tanong, di ba? Bago Correct. pumunta sa ospital, magkano kailangan kong bayaran? Tapos saka naiisip yung gagaling pa ako. Kung saan kukunin yung pambayad, yan yung ating tignan yung datos. Sa mga nakaraang taon, simula 2014 hanggang 2023, ay talagang pinakamalaki sa Philippine National Health Accounts yung tinatawag na out of pocket. Yan yung binabayad ng bawat pamilya. Yan yung nakaka-atake sa puso kapag nakita mo na yung Yes. kailangan mo ng bayaran. At yan yung kailangan maging zero. Ang tanong, saan kukunin? Yung mga ibang bulsa na pinagkukunan ng pambayad, nandito ang DOH, ang pinaka-latest data ay sa bawat 100 piso na kailangan bayaran, 20 pesos yung binabayaran ng DOH. Remember yung out of pocket, mga 44, 44 pesos, no? Sa yung PhilHealth, ang binabayad lang niya noong 2023, 10 piso sa bawat 100. Tapos yung local government units, mas malaki pa nga. Well, halos kasing laki ng PhilHealth, nasa mga 9 piso. So, ang tanong dito, para matupad yung utos ng ating Pangulo, yun ang inaaral namin ngayon. Dapat, yung galing sa bulsa na 44, bumaba sa pinakamababa. Siguro on average sa lahat ng tao, baka mga 30 or 20, pero sa mahirap dapat 0. Yun yung utos ng Pangulo eh. Tapos, sino ngayon ang pupuno dun sa bababa natin? Si DOH, si PhilHealth, si local government. Yan ang dapat pag-usapan. Alright, pero Asek, ganito, pag sa pampublikong ospital pala, sa ngayon, pag may na-confine ho dyan, libre ba lahat ng mga bayarin? Sa pampubliko, kasi yun ang ating nalalaman eh. Yun ang gusto nating linawin kasi zero balance billing palagi sinasabi eh. Pero lumalabas na sila pala ang dapat na maglakad po noon. Hanap kayo ng pondo o may lalapitan Kung may kayo. malasakit center doon, may social Yun. services. Buti meron ng ganun na nasa Yes. ospital na lamang. So, pero sa mga pampubliko, zero balance na ba tayo? Sa pampubliko, at lalo na kung ikaw ay indigent, kayang-kayang i-zero talaga. At wala talagang singil. Kasi yung nga, meron kang malasakit center, meron kang medical assistance for indigents program. Opo. Excuse me. Tapos, in general, dahil sa ating universal healthcare law, yung ating mga kababayang mahihirap, by law, hindi sila pwede talagang singilin eh. Dahil kapag siningil, violation of law. Ang Yes. pumupuno is yung DOH. At syempre, yung sweldo ng ospital. So maraming mga bagay na nagtataka yung kababayan natin, bakit na libre yung mahirap sa public? Kasi po yung public hospital galing sa budget ng DOH o kaya ng local government. Yun yung pumupuna. Pero, Yes. sige, pero ibig sabihin nun, wala silang lalakaring anumang papeles. Pagpasok nila doon, na confine man na ilang araw, pag sila'y madidischarge, sasabihin na lang sa kanila na okay na po, bayad na. Ay, hindi. May Ganun ba? sasabit ka doon ng mga indigent certification, hindi ba, Asek? Or marami kang may- lalakarin o mga dokumento pa. Kasi
Kasi otherwise, lahat Actually, pwedeng mag-apply na mahirap ako, di ba? Oo, ang pinaka-importante, may social worker na talagang titingnan niya, mahirap ka ba talaga? Kasi baka mamaya hindi naman, di ba? So yun yung tumitingin dun sa ating public hospitals. Okay, ngayon ang Okay. bagong utos ng presidente, idamay sa zero balance billing ang working class. Ano ang definisyon ng working class na masasako po ng order na ito ng presidente? Kasi like sabi ko nga kami kay Weng, kami working class din kami. Oo. Pero masasakop ba kami ng Ako zero rin. balance billing? Oo. Exactly, Or Asek. ang mga Exactly. minimum wage earner ang tinutukoy Correct. dito. Yes, pag sinabing working class, sa PhilHealth ngayon, meron kasing dalawang definition, no, yung formal economy at yung informal economy. Para wag naman technical, formal economy, meron kang amo, meron kang korporasyon, meron kang para bang employer na sinasabi at swelduhan ka. At hindi kailangan na parang masyadong malaki or maliit. Actually, priority nga is yung mas maliit yung sweldo. Kasi syempre, ibig sabihin, mas maliit yung pwede mong gamitin na para sa kalusugan. Yun yung uunahin. As to the cut-offs, yun yung hindi ko pa masasagot sa ngayon. Pero definitely, ang utos ng Pangulo, working class, yung pinaka-vulnerable sa English, yung pinaka-kawawa. So uunahin natin yung mga lower income levels. Pero ang pinagkaiba nito kasi dahil lagi silang nai-etsepwera kapag Correct. pag sinabing libre, dahil pagka nalaman ng social worker na meron kang sweldo, sabihin, ay, hindi na ho kayo qualified kasi may sweldo kayo. Eh, yung pala yung sweldo yun, minimum wage. Oo, So, oo. yun yung mga uunahin. Okay, Okay. so nasa stage pa lamang ito ng pag-aaral ng Kung Department of Health. Pero ano po ang timetable para matapos yung study and yung implementation po actual? Malakas ang pressure, siyempre, utos ng Pangulong Marcos Yes. Jr. kailangan gawin. Number 1. Number 2, batas yan, no? Sa Universal Healthcare Law, the dream was in 10 years, not counting the pandemic, nagulat tayo dun eh. Opo. Pero in 10 years, so by 2029 sana, ay bumaba na yung out of pocket. So if we say timetable, Weng, hindi ko natin mapapangako na, like even the Secretary of Health was very careful in saying yes to the President. Yes, we will do all that we can within the remaining time of this administration. But definitely, yung 44 pesos per 100 pesos na binabayad ng pamilya ay dapat bumaba yon sa loob ng remaining time ni President Marcos Jr. Kayang gawin yon kung tataas ang expenditure ng PhilHealth, kung Yun. tataas rin ang expenditure ng DOH. So, alam natin kung ano yung kailangan gawin, Weng. Sa akin, ang nakikita ko dyan, masosolve yan pag yun, nabanggit nyo at itaas ang expenditure ng PhilHealth. O kaya, di ba may mga case rates yan? Yun na lamang, i-cover Yes. na lahat. Hindi na yung ilang porsyento lang nako-cover pag ikaw may sakit o a certain disease o na karamdaman, di ba? Yun nata solusyon Actually, doon, Weng, Asek? Yung case rate, itaas. Actually, Weng, ito interesting hindi mo kailangang i-cover lahat. Kung i-cover mo yung Pareto principle, 20% of the diseases that affect 80% of Filipinos. In other words, kung tumingin ka lang doon sa listahan ng mga top 10 na pumapatay sa atin na sakit, tapos yung top 10 na pinakamagastos, tapos ibuhos mo yung pera doon. Yes. Kahit doon ka mag-focus, maraming zero balance billing. Yun, doon pa lamang. PhilHealth pa lamang, solve na lahat. Hindi naman solve lahat, Oo. pero at least And kung malaki na. tutuusin, sa Maraming laki ng, magagawa. Sa laki ng pondo ng PhilHealth, may sobrang... May sobra pa nga eh. May kinuha nga Department Oo. of Finance, di ba? Oo. na pondo kasi hindi nagagamit. So, ibig sabihin, kung ganun kalaki ang pondo mo, ibuhos mo na. Para hindi siya nakukuha para sa ibang paggagastusan kasi pangkalusugan talaga ang purpose ng pondo. Ikalawang point, Asek, pag sinabi po natin Universal Healthcare Law, di po ba nanggagaling sa sin taxes? Ibig sabihin buwis sa sigarilyo, alak, na mga bisyo ang pinupondo po dyan. Pero sumasapat po ba yung nakukolekta sa sin tax para ipondo po sa Universal Healthcare Law? Actually, Weng, no, magandang tanong yan kasi over the years, yes, malaking tulong yung syntax. Pero ito kasi yung mga vape na isahan tayo eh. Yun. Ay, di ba, yung bumababa nga ang naninigarilyo nung sigarilyong nasusunog. Yung tabako. Lumilipat naman sila dun sa vape. At ang problema, ang dami pang smuggled na vape na hindi nagbabayad ng buwis. So parang, teka mo, sabi tuloy ni Secretary Recto, teka muna, naloloko tayo nitong mga vape na to. Kaya nga, di ba, meron siyang posisyon na dapat yung mga
smuggled vape, dapat maghigpit dyan. Kasi sayang nawawala yung pera. Now, there are also other sources, yung ating sugar-sweetened beverages. Yung sa train law, kaya medyo nagmahal yung favorite natin na cola. Kasi meron doon na parang I think 10 pesos per liter or something na pumupunta rin sa healthcare. Pero hindi lang yun Ang dami ng sources ngayon. Hindi tayo mayamang bansa, pero yumayaman tayo. May pagkakaiba po yun, no? Hindi tayo mayaman, pero yumayaman, nag-i-improve yung economy. So, we are seeing, babalik dun sa original na tanong kaya sinabi ng Pangulo na i-zero yung healthcare ng working class. Kasi yung working class na nagko-contribute. Correct. So tuwing nagkakaroon na ng empleyo, meron ka ng contribution, di ba? 50-50, kalahati Opo. sa sweldo mo, kalahati sa employer. So dapat lang, sabi nga ni Secretary Recto, dapat lang, kung ako'y contributor, meron akong nakukuha sa PhilHealth at dapat yun ang ayusin ngayon. Okay. Sana lahat, Pag sinabi lahat, po natin bang zero balance billing ASEC, pati gamot libre o ikaw nang bahala sa gamot? Yun lang serbisyo sa ospital ang zero balance billing. Pag zero balance, dapat kasama yung gamot. Actually, the data is telling us na 30% ng out-of-pocket, as much as 30%, ay dahil sa gamot. At kami, inis na inis kami dito kasi dalawa yan May kasalanan ninyong ospital, kasama yung DOH. May kasalanan ninyong yung sa labas. Bakit paliwanag ko? Kapag ang pasyente ay niresetahan ng gamot, tapos yung gamot pala ay hindi available sa pharmacy ng ospital. Sorry po, inaayos namin yun, pero sorry po. Ang nangyayari, pinapatawid dun sa labas ng ospital, tapos may nag-aantay na private na butika. Out of pocket yon. So ang sabi ni Secretary Herbosa, ay nako, yung sinasabing Philippine National Formulary, dapat mas maraming gamot na nandoon. Kasi pag wala ka sa formularyo, hindi pwedeng bilhin ng ospital. Number one. Number two, tama na yung mga stock out, yung mga sinasabing kulang-kulang. Kung kailangan bumili ahead. Pero ang challenge kasi dyan, kami naman yung napapagalitan ng COA kapag may nag-expire na gamot. So sabi namin, laging year in, year out, sinasabi namin, kailangan meron kaming buffer. Sabi naman ng COA, sige, okay, may buffer kayo, pero wag masyadong marami. Yes. So, konektado yan. Isang tanong lang, di ba? Para ang short answer is, dapat ang gamot saklaw rin ng zero balance billing. Yun. Tama. Kasi yung Kasi iba, sabi nga dito walang atin, gamot. sa Facebook, libre nga, wala libre namang nga, pero supply. kailangan mong bumili ng napakamahal na gamot sa labas ng ospital kasi hindi available sa ospital. So I guess, isa rin yun na kailangan tutukan pala ng Department of Health ASEC na yung supply ng gamot mismo sa ospital ng gobyerno. Wala namang hocus-pocus dyan, na kunyari walang supply. O kaya para naman baka makabili sa labas. sinasadya para hindi lalaki yung zero balance billing. Oo, ay nako, kung may hocus-pocus man, kami yung mag-i-expose dun sa magician. Yeah. Ayun, Please. dapat lang, Opo. di ba? Sige. Alright. So maganda 'yan. Pero tutukan niyo muna yung ito habang yung ating mga kababayan, mga indigent, yun ang mga problema na yun. Isa, yung gamot. Yes. Wala pa. Oo. Tapos kung saan-saan pa sila Professional fee. umiikot. Professional fee. Professional Ang fee, taas mabigat din ng- ho yun. Hindi naman natin masisisi ang mga doktor kasi specialization lahat yan, hindi ba? Pero Yes, tama yun. mataas po talaga, ASEC, mabigat sa bulsa. Pero ang PF kasi niya, ang issue dyan, Weng, dapat sana yung ating Medical Assistance for Indigent Program, yung MAIP, sana tinatanggap. Kasi yan ang tinatanong lagi sa amin sa Kongreso. Bakit kaya yung ibang doktor ayaw tumanggap ng MAIP? So nalalaman namin na kung ganun pala, meron naman mga doktor na tumatanggap, i-rehistro namin yung pangalan nila. Walang bayad yung pangalan nila. At parang HMO, sasabihin ng DOH sa lahat ng mga kababayan natin, uy, gusto nyo makalibre kasi MAIP yung magbabayad. Ito yung mga doktor na puntahan ninyo. So magkakaroon maganda ng yun. ganun. Maganda, pwedeng Maganda. ganon. Kailan po Diba? implement yun yung ASEC? Ay, asap yan. Actually, sinisingil sa amin yan. Pagharap namin sa plenaryo ng Kamara sa Lunes, yan yung sasabihin namin kasi talagang pinapagalitan kami, mawalang galang po sa, paumanhin sa ating mga congressman na tinatanggap namin na kailangan gawin yon. May listahan ng mga doktor na nagbabayad, tumatanggap ng MAIP para doon pupunta yung ating mga kababayan na gustong makalibre. Ano po ulit yung MAIC? Ano yun? Medical? MAIP, Medical Assistance for Indigent Yun. Program. Okay. Ito ay Asahan applicable namin yan, ASEC. kahit sa mga pribadong ospital kaya? Yes, actually, Weng, marami ng private hospitals ngayon na pumapasok sa Memorandum of Agreement para nagagamit rin dun yung MAIP. Another name for the MAIP, yung mas mahaba, Medical Assistance for Indigent Financially Incapacitated Patients, MAIFIP. Pero pareho lang yun. Pero Okay. yan kailangan yung lumapit sa mga politiko. Hindi. Hindi, Dun may sa, listahan ng dun sa doktor Malasakit Center, nakukuha yun doon. Meron Sa kasi, hospital. meron kasi, kailangan mong lumapit pa sa mga politiko para humingi ng assistance. Iba naman yun. Iba Diba? naman yun. Oo. Oo. May Pero mga ganon. Ibang source rin yun. ibang Hindi, recourse. Kasi ganito, pag ang lalapit ka tapos sasabihin ng ospital, ay wala ho kaming MOA pa with Department of Health.
So hanggat merong MOA sa Department of Health, tsaka lamang pwedeng maging effective yung anumang ibibigay ng mga guarantee letters galing sa mga politiko. Tama yun, Weng, which is also why we go back to our original na usapan. Dapat talaga mas maraming binabayad ng PhilHealth kasi yung PhilHealth, walang guarantee letter, lahat miyembro. Correct, correct. Tsaka yun inuutos dapat. po ng batas yun eh. Oo. Dapat hindi na nga Yes. natin pinag-uusapan ito dahil batas po yun. Tama. Diba? Exactly. Asek, Sige. nako, thank Thank you you, Asek. ha. Thank you. Magpa-follow up kami doon sa doon sa listahan ng doktor kasi napakalaking bagay po nun. Yeah, sure, definitely. Pag na-assemble yun, i-disseminate natin yun. Yan. Thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat, Asek. Maraming ha? salamat rin. Thank Good you. morning. Good morning. morning. Si Asek Albert Domingo ng Department of Health, ang spokesperson. Salamat, thank you. May nag-text. Hilingan, walang pinoprotektahan.